Best friend, welcome back na naman dito sa ating channel. Panibagong vlog, panibagong topic na naman. Ayon sa mga request ninyo sa ating YouTube channel, sa mga nag-comment dun sa ating unang vlog na kasama natin si Bro Elderody. So ito yung veteranong mekaniko na nagbigay sa inyo ng tips and advice patungkol sa Rusi Chariot sa libo-libo nating mga subscriber dyan sa ating YouTube channel. So ayun, sa vlog na ito, bibigyan tayo ni Elderody ng panibagong tips na naman kung paano ba ingatan, kung paano ba i-maintain, at paano ba i-maneho ng maayos itong Rusi Chariot. So syempre, pa-subscribe ng ating channel at pakiclick po ng notification bell dyan. At syempre, nasa mag-11K subscriber na rin tayo sa ating YouTube channel. Ayun, kasama natin si Bro Elderody. Shalom guys. Ako po ay magbibigay muli sa inyo. Total, wala namang mawala sa akin. At saka makakatulong ako ng konti lang po tungkol naman sa makina. Kahit sabihin mo makina ng Japan, halimbawa Japan na lang kasi ito alam mo naman China yan. At ang mga gamit, ang gusto ko lang naman sabihin, sa ngayon wala na ngayong Japan. Ang mga part kasi, yung mga malalaking hinawakan ko ng mga tracking dyan wala na talagang Japan. So ang pinakamatibay kasi na spare parts ng gamit kahit sa ngayon meron pa sa pamamagitan ng piston ring. Yung piston ring yan kailangan kahit yung Taiwan pinakamatigas ang bakal yan Ang pinakasample lang halimbawa nag-assemble tayo ng makina, pag binanat mong ganyan yung piston ring na hindi bumabalik, huwag yung bilhin yan. Kasi hindi natin alam. Kasi tao lang tayo. Halimbawa, itong product na ito, ang gumawa, yung mismong boy lang. Hindi siya talaga certified na mekaniko o gumawa ng mga bagay na ito. Pag binanat mong ganyan, ayaw bumalik, hindi po maganda i-gamitin nyo sa isang motor o anumang makina. Kasi once na uminit yan, uminit lang ng halimbawa, kating araw, paplak na yan, masisira yung mo talaga niyan, yung pinaka-bore, yung tinatawag na bore ng mismo ng motor. Kasi hindi na matino yung kanyang function. Kasi pag once na uminit yun, kumakapit na yun. Pwede magkaroon siya ng plug up doon sa mismong piston o sisiraan yung pinaka-bore na. So mag-iingat po tayo. Tungkol naman doon sa paggamit, lalo na, alam mo naman, China lahat yan, no? Halimbawa, ni-start mo. Pag i-start mo, huwag mo ibirit agad. Kala ko bumba ka agad bomba. Delikado. Delikado yun. Delikado. Tama. Pag binumba mo kaagad, hindi po nakasirkulito kaagad yung pinakalangis niya. Ang pinakakalang niya sa langis ng connecting rod bearing o basta conrad, ganon. Pag walang langis yun, kumakain ng 16,000 yan every starting. Yan po ang lumabas doon sa examination. Examination ko kahit magtanong kayo, wala siyang kalang doon. Siyempre, bakal lang kain. So every starting, kumakain ng 16,000. Mabilis lang sumira. Mabilis lang masira yung makina. So pag i-start, kumari nga lang, huwag mo muna i-revolution yan. Hayaan mo siyang magredundo. Ayaw mo start. Makatatlo ka ng ganyan. Ibig sabihin, utay-utay na umakyat yung langis. Magagasgas ba yung gear pag hindi pa umakyat yung oil doon? Magagasgas. Lalo na sa yung sa mismong connecting bearing, sa bearing. Bearing niya, Bearing, kakainin kasi tingga lang yan. Ganun po yun. Tapos, pagka nagsakay tayo ng titingnan po natin yung karga din. Kasi ang Chariot, alam ko, ang kanyang body, napakatibay. Tibay. Subrahan natin yung capacity ng karga. Ilan ba yung capacity ng Chariot? Umabot lang ng, pinaka-capacity niyan, 2 tons lang 2 tons? Oo. Grabe. Mismo yung body niya, 2 tons kaya niyan. Napakabigat. Di ba nakita mo minsan sa video? Na inakit pa sa bundok, may karga lalaking kahoy. Di ba kaya? Truso. So, kung sumubra doon, although kakayanin niya. Pero hindi tatagal yung gamit. Hindi tatagal yung makina. Kailangan, hindi po pwedeng padamihan ng karga yun. Ano yung binababa nila yung lugir?
Oh, kasi di ba gagamitan ng luger, nabalaw, gagamitan ng luger. Yan, kaya niya, di ba? Oh, pero ang totoo niyan, pagdating sa highway, hindi pwedeng gamitin ng luger. Emergency lang yan. Halimbawa, nabalaho siya. Luluger mo talaga yan. Pagdating sa taas, na ano ka na, tanggalin mo sa pagkaluger kasi sasabog yung gear. Malilit na gear niya yun eh. Kung kunyan, nag-igib ako 20 gallon, tapos palusong, pwede ko bang ilugir? Ay, hindi pwede. Palusong eh. Pwede kong ibaba yung lugir? Pwede ibaba mo yan. Yung lugir, pwede ko ibaba? Ibaba. Huwag mo siyang gamitin. Huwag mo siyang gamitin. Wag kong gagamitin yung lugir. Ngayon, pagpaakyat, iluluger mo siya. Pagdating sa taas, ano mo na, ingansa mo na. Huwag mo na. Anong mangyayari dun sa lugir pag Kasi binaba ang kayo? luger, ang pinakamalit na gear yun. Halimbawa, nabungi yung isang pangipin niya. Ganyan yan. Pag nabungi itong isa, itong pinagbungian, nakalang sa isang gear. So, kumalang doon sa isang gear na ganyan, sabog ang luger mo. Sabog yung luger. Kasi kumakalang yun eh. Yung sa atin, di ba, nagalit pa nga ako, bakit ipinabayaan? Kasi naman, napasama pa ako, di ba? Nakita mo, pinagawa mo, bungi yung isa. Hindi pa kumalang yun, sumama lang sa langis yun, sa ikot, ano? Pangalawa nun, kakalang na yun sa mga gear, sabog yan. Hindi nga pwedeng ganon. Kaya minsan, ako napasama dahil sa ating ano rin na wala silang alam. Ako po ay nakakaalam dahil matanda na kasi ako sa trabaho na yan. Minsan, napapasama nga, di ba ako? O nga, marami daw akong sinabi. Kung sanang nasira, na-stack up na yan, o na-stack na sana dyan yan dahil may sira. Hindi nila alam yung magiging resulta dahil wala po silang alam. Di ba? Napasama pa ako. Pero ako buti na lang ikaw, marami kang alam. Uhaya po rin ang alyon kasi po siya po nagbigay sa akin yan. Sa under lang naman kinaalam ko na yan. Katulad ng hard starting. Ang hard starting, di ba yung... Ay, ito. May nagtanong din sa akin tungkol sa hard... bakit daw pag umaga, bakit daw malamig, pag malamig, hard start daw yung makina ng chariot? Ano yung problema doon? Yan, totoo yan. Ang ano talaga niya, minsan itaas mo pa yung idle niya bago start. Kasi po, yung valve seating niya doon sa baba, doon sa, dalawa yan eh. Exhaust intake, di ba? Nakain na yung pinaka-valve seating niya doon. Valve set ba? Valve set. Lumuwag na. Pag palo ng piston, hindi gaano siyang makapagpaputok dahil singaw. Yung valve set. Valve set, ang singaw. Ngayon, isa pa, yung pinaka, may dalawa yan ng tinatawag rocker arm eh. Lumuluwag yan dito, tatagak-tak-tak-tak, kaya nga maingay. Nakangangayon. Kailangan na i-tune up yun. Yun ang lumalapit. Para yung niya, maibigay yung tamang timing doon sa pinaka-valvula. Okay, tama. May isa pa. Ano pa yun? Yung mismong niya, yung kanyang spark plug. Yun, spark plug. Ang spark plug niya, hindi pwede nakangangayan. May label lang din yan. 24 lang yan eh. Ngayon, kung nakangangayan, pag malayo, hirap niyang sunugin yung yung gasolina. Kaya hard starting talaga siya. Ganun yun. Ngayon, huwag natin pilitin na halimbawa hard starting siya, huwag natin pilitin i-revolution talaga. Pagka i-revolution mo ganyan, kunti lang, hanggang umistart siya, hayaan mo siyang mamatay. Pangalawa, pangatlo, magkukusa na yun siya. Hanggat na umandar siya na hindi siya pinipilit kasi masisira yung ilalim mo. Okay. Kay Jobs TV may tanong. Si Jobs TV nagtatanong kung bakit daw yung kanyang Rose Chariot ay papugak-pugak daw at pag piniga niya namamatay. Ano po yung problema nun? Yun. Pag piniga, namamatay. Ibig sabihin, pag piniga mong ganyan, ang chariot talaga ayaw niya yung pag-isa pinipiga. Pagka padyak mo ganyan, kukusa lang yan. Ganyan. Huwag mo siyang pilitin ng ganyan. Nalulunod. Isa yon dahil sa yung kanyang tinatawag na label doon sa kanyang floating sa kanyang karburador. Wala na si label na sa taas na. Ngayon, Mangat na. kasi naka sobra sa label. Kaya pag kinanyan mo, nalulunod. Di ba? Huwag mong yan. Iba yung bro, yung lagi kang mahilig ka sa, alam mo na. Bumba-bumba. Kailangan hayaan mo na siya. So, kung marunong kayo sa label, pwede mga linisin yun eh. May label doon na nakalagay. Yung floating niya, yung mismong bayag kung tawagin, floating sa English, itataas mo yun. Tapos isasaksak mo yun sa gasolina, hose ng gasolina. Tapos mga ilang minuto,
tanggalin mo. Titingnan mo kung nasa level. Bago mo ibalik muli sa dati yung karburador mo. Ay, ganun lang pala yung technique doon. Linisin mo siya. Yun, idol, linisin mo. Ay, sorry, idol. Linisin mo yung carburetor mo lang. Kasi ang tawag noon sa English, yung pinakatawagin natin na jet. Ang English yung delivery valve yun. Ano yung jet fighter? Jet lang na. Jet yung umiikot yan habang tayo. Siya nagkukontrol doon sa pagpasok ng gasolina. Ngayon, pag marumi yun, kumalang yung likabok doon, maliit lang yun, nag-overflow yan. Ay, kaya pala namamatay. Kaya natin yung atin yan, sinabihan ko, nagalit pa, sinara lang daw talaga yung pusit. Pero ang totoo nun, yung delivery valve niya, marumi na. Kahit titingnan nyo, subukan nyo. Ganun pala yung technique. Ang paghasa nun, ginaganyan na lang kamay, lalagyan ng metal polish sa paglinis sa belt natin. Ipunas mo lang doon, nilagay mo doon sa butas. Parang liti ka lang. Yan, tapos hugasan mo ng gasolina. Hanggat lumibil yung kain ng, may makikita mo doon kain na may kanal kailangan maalis yun. Ay, oo. Para tama yung under niya. Yung deliver na. Tuloy yung ng kanyang gasolina. Tapos, yung sa hangin niya, yung gumagaya. Di ba may pump yung ganyan? Nandun sa mismong karburador yan. May uring din yon. Pag nasira yung gano'n na naman, hirapan ka i-start. Gano'n din mangyari. Kailangan palitan, talinisin mo yun. Palitan mo. Ano ba yan si... Maliit lang yun Ano ba yan si Chariot? Ang tawag nito? Nakalimutan ko na yung ano niya. Okay, punta na sa langis. Ano bang magandang viscosity ng langis ang maganda gamitin sa Chariot? Depende naman sa... 20W40, 5W50, o 10W40. Ano bang maganda? Kahit yung paggamit ng... Depende kasi sa klima yon. Kunyari ganito, malamig. Malamig. Yung 5 na yung... Kahit yung 5, pwede mo gamitin yan. Pag malamig. Kasi, yung pinakaano naman, para hindi ka magdula, yung 10 na lang. 10W. Kasi uminit umaraw man yan, uminit umulan, okay lang yun. Ang importante doon, i-change oil mo talaga siya. Kasi pag hindi mo change oil, yung ribaba niya doon sa bearing niya, nagpapasira din yun na hindi mo tanggal yung ribaba kung tawagin. Diba? Parang tingnan natin, nakala mo may kinutil. Hindi na, wag mo pa abutin sa ganyan dahil masisira talaga. Mabilis masira siya. Kasi napansin ko sa Chariot ko nung change oil ko ng 20W50, medyo hard start sa umaga. Makon sa umaga, magaspang yung tunog niya. Kasi nga, hindi pa siya masyadong makapal. Kaya sabi ko yung 10 na lang. Ginawa ko, palit ako ng 5W40. Pwede na rin yun. One click lang pag umaga. Kaso lang ang problema doon, mabilis uminit yung makina. Kaya nga. Okay lang ba yun? Okay lang yun. Depende sa climate nga. Pag ganito, pwede mo gamitin yun. Diba? Pag taglamig, yung 5W50 at 40. Pag taginit, yung 10 ang gamitin mo. 10W40. Kasi pag uminit siya, kasi yun ang kaya nga nilagyan natin ng number yung langis. Diba? Ano bang purpose? Ang purpose nun, na once na uminit siya, meron siyang 10,000 ano yan ibig sabihin? Gauge na pumapasok doon, na mismo nagkakalang doon sa bawat bearing. Kaya nga may oil 10, may oil 40. Hindi pwedeng gamitin sa mga diesel ang ibang oil, kundi 40 lang. Maliban sa gear, So, ang 40 kasi, pag uminit siya ng 10,000, meron pa siyang natitira. Di ba? Na kumakalang talaga sa bawat linya ng kasukasuan ng makina. Yun po. Okay, thank you. So, ganun pala. So, may isa pa tayong topic na pinagdedebatihan doon sa video namin nakaraan na tungkol dun sa oil. Kasi may mga nagdidebate dyan sa comment section na sabi daw kung ano ba ang magandang gamitin na langis o gear oil doon sa ating differential at low gear. Anong number ba ang magandang gamitin? Di talaga sa low gear, sa low gear o differential. Di ba? Kasi motor lang yan. 90 ang magandang gamitin. Kasi nga, di ba, alam mo naman trabaho ng differential, lahat ng karga kanya. Ano yung 90 malapot yun? Hindi malapot. Meron pa nga 140. Sa malalaking truck lang yun kasi ang karga naman nun, sobrang karga nun. Yan, motor lang yan o chariot, 90 lang. 90 lang? Pero di ba may special doon sa mismong transmission niya, di ba 10 lang? At yung special yun para sa kanya, doon lang yun. Hindi po pwedeng lagyan ng iba yun, kundi yun lang din yun. Malit na yun.
Yung natin nire-recommend. Para hindi kayo malilito. Kasi ganito po yun, yun po yung mga examination nung ako'y ini-exam papuntang abroad. Bago ako nakatanggap ng sahod na ganito, umabot ako sa edad na ito, naranasan ko lahat yan. Kung ano ang mga meaning sa mga number ng langis. Bakit may mga number? Samantala, parehas langis. Oo, para sa langis, no? Ano importante doon kasi depende sa capacity yun. Ay, Kaya kailangan. Sa differential ng truck, 140 yun eh. 140. Di ba? Hindi natin pwede gayahin yun. Mabigat ang karga. Ito siya kasi mga best friend. Ito yung in-interview natin dati na veteranong mekaniko na ayaw ng Rusi. Pero ngayon nata gusto na ng Rusi. Hindi kasi sa ito, kasi biro kasi niya lang. Rusiana kasi apelido ko. Rusi pala to eh. Rusi ako. Ngayon, ang nakalagay doon sa machinilas ko man yan, madamit. Talagang nilitiringan ko yan. Rusiana. Rusi. Ibig sabihin ako yun. Ikaw yun, Rusi. Rusi. Kaya pag gumamit ng chinilas, halo-halo mga chinilas dyan, hindi pwede magkamali sila. Ay, teka, kay Rusi yan. Hindi pwede gamitin. Akin lang yun. So, pagdating naman kasi sa Rusi, kahit si Dato, pagdating namin dito, tinuro kagad ako, dinala ko sa Rusi. Kuha ka na dyan. Sabi ko, ano? Lingi-lingi? Bakit ayaw mo ng Rusi? Kaya hanggang ngayon, hindi talaga ako gumamit ng Rusi. Patawad po kasi po, nung ako ano bang naging problema sa makinan ng Rusi? Ba't talagang ayaw? Bigyan mo nga kami ng tip para malaman magagalit sa akin ng Rusi. Hindi, yung Rusi nga naman ako, bakit ganyan? Hindi, yung motor lang nagkakaroon ng diferensya. Ganito po yun Ba't nagkakaroon ng diferensya? Ang lahat kasi ng gamit sa Rusi, puro China. Made in China. Wala, binado naman tayo. Lahat naman. Diba? iPhone nga, China na eh. China, Pero, ito ang Rusi sa totoo lang, sa dami ng magagaling ding mekaniko. Alam nila, although alam nila na Rusi, ayaw nila gamitin pinakamay na tinatawag na Class A o Class B. Ayaw nila gamitin, kailangan Class E. Di ba? So may pabor ka dun. Alam mo naman na hindi Class E, bakit mo gamitin? Di ba? May Class yun eh. Ngayon, pagdating sa motor kasi, ang pinakagusto ko kasi, Honda. Yun, bakit Honda? May gamit akong Honda doon. May motor ko Honda at saka Yamaha. Yung Honda, di ba, manufactured in China din? Hindi po. Hindi. Ang original niyan talagang Japan. Japan? Japan. Lalo na yung, meron kasi akong sport na Yamaha at saka Honda sa service ng kumpanya kasi pinapapili niya ako. Pili ka na dyan. Siyempre, kukuha ako ng Honda. Tinuro ko ni Dato. Rod, kuha ka na dyan. Rusi. Alam ni Dato yan, kahit tanungin mo. Nagalit sa atin yung isang kapatid natin. Arte-arte mo, binigyan ka na nga niya. Ayaw mo pang kunin. Ba't hindi mo kinuha? Sabi ko, may motor ka na. Sabi ko, alam mo, di bali maglakad na lang ako. Huwag kang ganyan. Wala akong pambili ng parts niyan pag nasira yan. Si Dato na naman ang bibili niyan. Madalas masira yan. Siyempre, pag umiram yung mga kapatid natin, ay habang mo, ay mo pupairam. Tama. Pag pinahiram mo, although, hindi kanila yan hiram lang Walang control yan. Sige! Masira man, hindi naman akin yan, sasabihin nun. Si Dato po ang magbabago sa problema. Ng problema. So, ayaw ko talaga. Hanggang ngayon, yung motor ko nakita mo na, model lang mo sa Rusi, di ba? Hindi po yung Rusi talaga. Kung papipiliin ka, Rusi, Skygo, Motorstar, saan ka? Magalit sa akin yan. Kasi ang Skygo at saka Lipan, isa lang yan. Isa lang yan. Pero Skygo, ang pinakaunang labas ng China. Di ba? Matibay. Matibay yun. Matibay. Buhay pa nga yung akin. Alam mo naman nandiyan yan Pero ang gawa talaga nun, ang pinagkunan nila ng Japan. Kaya yun ang ginagawa ko. Hanggang ngayon buhay pa. Kasing edad ko yan. Buhay pa. Kasi nga, di ba iningatan ko nga, yung langis niya, kahit motor lang siya ng ganyan, buwan-buwan, kinichinsul ko. Di matagal masira, hanggang ngayon buhay pa. Yan po ang ibig ko sabihin. Mas matibay. Pag sarili mong gamit, although China nga, huwag mong barubalin. Basta sarili mo. Sarili mo, ginagamit mo nung maayos yan Galing. Kaya tingnan mo sa'yo, ang ganda pa rin yung sa'yo. Pinamamanihan mo sa akin, ang ganda pa. Wala pang kalampag. Yung alin? Yung Rusi. Yung Rusi? Talagang inalagaan ko yan. Depende na nga lang talaga sa paggamit. Tagal na yan. Magta 2 years na rin yun sa akin. So, wag po magalit ng Rusi, kamag-anak kita.
Hindi po, ang akin lang, tip lang po binigay ko. Matibay naman, matibay. Matibay. Depende nga sa gamit. Katulad nung pag-isa, kailangan, ano yan? Hindi, dandahan lang. Pag yung branded ba na motor, ginanyan mo, anong mangyayari? Masisira. Ay, at least masisira. Kumakain pa rin siya. Hindi katulad niya na mabilis talaga pag ginanyan mo. Oo. Mabilis talaga maubos yan. Kasi ginagamit mo naman, akala mo naman walang bukas. Ngayon na lang na ngayon. Hindi pwede. Bigyan mo siya ng konting ingat para tumagal sa'yo. Tama. Ganun lang po yun. So, ang Rosie, wag naman magalit sa akin. Hindi magalit yan. Siyempre, patas lang naman eh. Ano lang naman na... Kasi ako, nung ulang dumating ako dito sa Tugigaraw, since tayo dumating, 2020, di ba? Oo. Talagang pinapupunta ako doon, pinapakuha ako. Rusi na talagang bit mo. Although maganda ang Rosie. Sa, halimbawa, yung type niya, ang ganda. Gumaganda na, meron ng ano ngayon, meron ng FI. FI na Rusi Meron na? Marami na FI, nag-upgrade mo, na. di ba nag-level up sila? Oo, nag-level up. At least, depende na po yun sa pag-research ng mismong production Engineer. Manager o mga engineer dyan. Mga engineer ng Na talagang kung paano upgrade. Ako konti lang po ko engineer ha. Pero gumaganda na ngayon katulad ng Flash 150X. Talagang FI na at may radiator pa. Ayun. Saan ka doon? Ayun, talagang sport na, no? Nakita mo yung motor ni Daryl kanina? Yun. Gumadaan laki, no? FI yun, radiator type na yun. Maganda yun. Parang Yamaha, Yamaha Sniper. Yun. Ang totoo niyan, matanda na ako ngayon. Nagdaan din ako ng pagka-engineer. Ang lisensya ko, third marine engineer. Third marine? Third engineer. Third engineer ba? Ibig sabihin, mayroong first. Kasi pag sa barko, pag exam mo, magdaan ka ng fourth, third, second, chief, ganyan yan. Kaya hindi po ako, naging chief engineer ako, although jack up, nakita kasi yung performance ko. Magaling talaga. Talagang alam ng asawa ko yan, alam ng mga tao dyan, yung mismong may-ari ng halos lumuhod sa akin, bumalik ka sa kumpanya natin. Kasi po, ang trabaho mo hanggang ngayon, 12 years, 21 years, buhay pa. Gulat sila. Kasi ang advice ko kasi doon sa mga gumagamit, yun po ang advice ko. Na huwag naman nating abusuhin paggamit. Tama din naman. Kaya tumatagal. Tumatagal. Ayun. Thank you. Salamat po sa mga viewers ng aking kapatid na si Warren's Vlog. Yan, plano namin pagka kumita na naman tong ating i-video na to, ay siyempre prepare namin ang malikom naming amount dito, prepare namin sa bundok. So kasama natin to at nakabili na tayo ng yung nakalasad natin, bumili tayo ng dynamo. So binlag din natin yung dynamo na yon, binili natin sa junk shop at pina-repair natin. Talaga ng 300 ang repair at gagawin po namin yung dynamo sa ilaw. Sa ilaw, water hydro water power plant yun. Mini lang, maliit lang. Maliit lang. So 22,000 watts lang yung na yun. Yung malaki na rin yun. Malaki, parang balde. Parang balde kalaki. Kaya. Sabay, basagin niya. Nihirapan niya kung Hindi, babasagin muna. Basagin muna? Isa-isa, di pa parts ba? Pwede. Tapos bago ilagay may rep assemble yun. Maraming coil. Kaya natin yun. Kaya ba yan? Pag ikaw nag-class, ikaw kaya mo. Malaki sa kaldero. Huwag lang gasgasin mo yung coil. Magkakaroon ng ng grounded. Kaya ingat lang. So okay na yon at bibili na lang ng flywheel. Ayun. Yun, flywheel at belt. Yung pala? Yung pinakapala niya? Yung bibili pa tayo ng active balancer na controller doon para sa So may nagsuggest sa atin na maganda daw gamitin yung sa solar controller na lang. Pwede daw yun gamitin para doon sa ating solar setup. Sa power sa hydro setup pala, hydro setup. Ganito po yun. Doon kasi naghanap ako ng tubig. Siguro gamitan na lang natin ng parang... Anong nangyari? Yung fan, kung saan malakas ang hangin, siyang mag-drive noon sa dynamo. Parang wind. Darating yung China doon, kitang-kita, aray ko. Andiyan ang mga ataryaw, lagot. Maganda talaga sana sa tubig. Kasi habang yung bagsak ng tubig, pag tinamaan yung pala niya, ikot ang ikot. So maghanap tayo ng sapa doon. Yun na nga po. Kasi baka malayo, no? Malayo talaga. Malayong sapa. Malayo. Biro mo 500 meters yung tubig na kinuha natin. Ang hirap iakyat.
paano natin magawa yun? Gano'n na nga, ako kasi matanda na. Yung mga bata-bata. Wala bang yung sapa-sapa lang na malit doon? Tapos, Di ba nakadaan ka doon? Hindi po pwedeng nasa, nasa lantad yun eh. Kasi naggagala-gala doon yung mga ligaw na kalabaw. Oo. Baka masagi, no? Masagi, wasak yun. Wasak yun. Kailangan doon lang talaga sa isang bagay na maganda. Oo. Kasi yung baboy damo, Oo. di ba may belt yun? Pag na-image yung baboy damo doon, mababali yung sapting mo doon. Hindi naman mabali siya, mabingkong lang. Bingkong lang, no? Ayusin na naman. Di ba? Mas maganda talaga yun sa isang lugar na exclusive lang siya. Oo, safe na siya. So, yun. Thank you mga ka-best friend. So, nabili natin ng Dynamo na yun sa lagang 4,500 sa junk shop. At goods na, napaayos na natin. Ngayon, ayos na. Ayos na, okay na. So, Meron nga dyan din binibinta sa amin. Sa akin. magkano? Hindi ko lang naitanong, buo pa. Buo pa. Ang bigat naman kasi. Baka, kasing laki pa ng konti ng galon na yan. Hindi kayang dalhin doon. Pero Hindi kayang mabigat. buong Ataryaho, hanggang barangay na yan. Kayang Pwedeng supplyan. Pailawan. Pailawan, no? Galing, no? Ganda, nandyan lang. Ako kasi medyo may kunti akong alam doon pagdating sa electrical dahil may subject tayong konti. Pero usually, hindi po talaga tunay na electrician. Kasi ganito po yun. Iba yung talent ng electrician. Pagka ikay mechanic, meron din marunong sa electrical. Pero sa trouble doon, hindi ka delikado. Expert. Hindi ka expert. Hindi mo pwedeng panghasan yan. Alam mo bakit? Maraming madadamage. Kunyari, sampulan kita. Ang makina, pag nagkamali ka sa timing, hindi umandar. Gamandar. Pag ang electrical, nagkamali ka, sabog. Sabog. Anong gusto mo mangyari? Nakasabog na kasi ako. Dati akong gumawa ng safety switch sa bahay. Naalala mo? Na yung pinaka-safety box, binabaon pa sa biga yon doon sa bahay. Ang hirap ginawa ko. Tapos, yung gamit dito, may lumawit na isang wire kasi Mika kung tawagin ng araw, yung pinagbalot. Di lumawit yung isang wire. Nasabog yung bahay na. Nagbayad ako ng ilang 20,000 nung araw. Napakalaki na. Naku. Nasunog ko lahat yan. Paano yan? Pwede binayaran mo. Nagsatrabaho ako na walang sako. Yun. Yun po yung aking experience. Thank you for watching mga ka-best friend. Ayan, papaalam na yung ating veteranong mekaniko. Salamat po. Magandang gabi. Thank you for watching.